Mabilis umalis ang mga dating nakatira sa apartment na yon. Ayon sa superintendent ng building, parang nagmadali raw talaga silang lumipat. Hindi naman namin yon masyadong pinansin. Madalas naman talagang may mga taong bigla na lang umaalis. Nawalan ng trabaho, nakipaghiwalay sa asawa, hindi nakabayad ng renta. Ang importante sa amin, mura ang apartment para sa lugar na yon. Ibig sabihin, sa wakas, hindi na namin kailangang makihati ng banyo sa mga hindi namin kilala. Sapat na yon para sa amin. 8 taon na kaming kasal ng asawa kong si Sarah. May anak kaming 5 taong gulang na si Charlie at 3 taong gulang na si Emma. Hindi kami mayaman. Hindi rin kami sinuwerte sa buhay. Mga normal na tao lang kami na pilit kumakayod para makaraos. Akala namin, itong apartment na ito ang magiging simula ng mas maayos naming buhay. Maayos naman ang unang linggo. Nagkalat pa ang mga kahon sa kung saan-saan. Amoy bagong pintura ang buong unit. Tuwang-tuwa naman ang mga bata habang tumatakbo sa hallway at iniisa-isang tuklasin ang bawat sulok ng apartment. Isang araw, may nakita si Charlie. Isang maliit na pinto sa likod ng closet sa hallway. Mukhang crawl space o access panel. Simula noon, nahumaling na siya rito. Paulit-ulit niya akong tinatanong kung pwede namin itong buksan. Mga tubo lang siguro ang nasa likod niyan, sabi ko sa kanya. Walang interesting dyan. Hindi siya naniwala. Hindi naman talaga basta naniniwala ang mga bata. Pagsapit ng 2 linggo, nagsimula kaming makarinig ng kung ano-anong tunog. Hindi multo. Hindi rin simpleng langit-ngit ng kahoy. Mga tunog lang na parang hindi dapat naroon. Mga yabag sa hallway kahit tulog na ang 2 bata. Tunog ng umaagos na tubig sa kusina kahit walang tao roon. At ilang beses ding nag-flush ng kusa ang toilet 3:00 ng madaling araw. Sinuri ko ang mga tubo. Kinompronta ko pa ang mga kapitbahay. Pati maintenance schedule ng building, chinek ko. Normal naman ang lahat. Pero hindi tumigil ang mga tunog. Hindi ko na sinabi kay Sarah. Marami na siyang problema. Lumalala ang sakit ng nanay niya at sobrang demanding pa ng trabaho niya. Inisip ko na lang na baka normal na ingay iyon ng lumang building. Paggalaw ng mga tubo, paglawak at pag-urong ng mga materyales, o kung ano mang dahilan na madalas sabihin ng mga landlord kapag ayaw nilang magpagawa. Pagdating ng 3 linggo, nagsimula nang magsalita si Charlie tungkol sa isang lalaki. Anong lalaki? Tanong ko habang nag-aalmusal kami. Yung lalaki sa hallway, sagot niya. Naglalakad siya sa gabi. Charlie, panaginip mo lang yan. Umiling siya. Hindi, Daddy. Totoo siya. Naka-gray siyang shirt. Mabagal siyang maglakad. Napatingin ako kay Sarah. Napatingin din siya sa akin. Pareho naming alam na ilang araw na kaming kulang sa tulog. Pati si Charlie. Inisip na lang namin na bangungot iyon. Bagong bahay. Pagod sa paglipat. Stress. Hindi na namin muling pinag-usapan. Pero pagsapit ng 4 na linggo, nagising ako 2:00 ng madaling araw. At narinig ko ulit ang mga yabag. Mas malinaw na ngayon. Mabigat. Mabagal. Parang may hinihila habang naglalakad. Hindi ito multo. Hindi rin ito simpleng lumalangit-ngit na sahig. May tao. May taong naglalakad sa hallway papunta sa kwarto ng mga bata. Agad akong bumangon. Kinuha ko ang baseball bat na lagi kong itinatago sa ilalim ng kama. Dahan-dahan akong lumabas sa madilim na hallway. Walang tao. Tahimik ang buong apartment. Pero may napansin ako. Nakabukas ang pinto ng closet. Yung closet na may maliit na pinto sa loob. Yung parehong pintong paulit-ulit na gustong buksan ni Charlie. Nilapitan ko yon at isinara. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung bakit. Wala namang tao. Closet lang naman yon. At isang maliit na crawl space. Bumalik ako sa kama. Pero hindi ako nakatulog ng maayos. Pagdating ng 5 linggo, ginising ako ni Sarah 4:00 ng madaling araw. Umiiyak siya. Hawak niya ang cellphone niya. Nakatutok ang flashlight sa kisame. Namumutla ang mukha niya. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, may tao sa taas. Anong sinasabi mo? Makinig ka. Nakinig ako. At narinig ko rin yon. Parang may kumakamot. Hindi daga. Hindi rin babwit. Masyadong mabigat para doon. At parang sinasadya talaga. Parang may taong hinihila ang mga kuko niya sa kisame mula sa loob ng crawl space. Kinabukasan, tinawagan ko agad ang superintendent.
Pero iba ang sinabi niya. Walang crawl space sa building na yan, sagot niya. Selyado raw ang mga kisem. Walang access sa loob ng mga dingding o kisem. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa maliit na pinto sa loob ng closet. Bigla siyang natahimik. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag mong bubuksan yon. Bakit? Basta huwag. Tinanong ko kung ano ang nasa likod nito. Storage lang daw. Pribado. Hindi para sa mga tenant. Tinanong ko kung sino ang may access. Wala. Tinanong ko kung bakit may mga bakas ng paa sa alikabok ng hallway na diretsong papunta roon. Hindi siya sumagot. Binabaan niya ako ng telepono. Pagsapit ng ika-6 na linggo, binuksan ko ang pinto. Hinintay kong makaalis sina Sarah at ang mga bata papunta sa bahay ng biyenan ko. Sinabi kong may trabaho ako. Nagsinungaling ako. Pagkaalis nila, binuksan ko ang closet. Pagkatapos, binuksan ko ang maliit na pinto sa likod nito. At gumapang ako papasok. Hindi iyon crawl space. Hindi rin mga tubo. Isa pala iyong silid. Maliit lang. Siguro mga 6 na talampakan ang lapad at 8 talampakan ang haba. Mababa ang kisam. Walang bintana. Pero malinaw na may taong nakatira roon. May manipis na kutson sa sahig. May mga plastic container na pinagkainan. May maliit na ventilador na debaterya. May tumpok ng mga libro. At may backpack. Pero hindi iyon ang pinakanakakakilabot. Nasa dingding. Mga litrato. Mga litrato ng pamilya namin. Si Sarah habang namimili sa grocery. Si Charlie habang nasa school. Si Emma habang nakasakay sa stroller. Ako habang inilalakad ang aso. Lahat kami, kinunan mula sa labas ng apartment. Sa gabi, sa pagitan ng maliliit na siwang ng mga blinds. Doon ko na-realize ang totoo. Buong panahong iyon, may lalaking nakatira sa loob ng mga dingding. Hindi multo, hindi espiritu, hindi paranormal. Isang tao, isang totoong tao. Nakatira sa pagitan ng mga pader. At pinapanood kami habang natutulog. Mabilis akong gumapang palabas. Sa sobrang pagmamadali ko, nabagok pa ang ulo ko. Agad akong tumawag ng pulis. Dumating sila at hinalughog ang tagong silid. Mainit pa ang kutson. Parang kakaalis lang ng taong gumagamit nito. Pero wala silang nakita. Walang tao. Gayunpaman, may natagpuan silang sariwang bakas ng paa sa alikabok sa labas ng silid. Papalayo. May umalis pagkatapos kong pumasok. At alam mo kung ano ang mas nakakatakot. Ibig sabihin, habang nasa loob ako ng silid na yon, may tao pa rin sa loob ng mga dingding. Malapit lang sa akin. Habang naghahanap ako, isinusulat ko ito ngayon mula sa isang hotel room. Kasama ni Sarah at ng mga bata ang nanay niya. At hindi na kami babalik doon. Hindi na kami babalik sa apartment na yon. Hindi na rin kami babalik sa building na yon. At sa totoo lang, ayoko nang tumira sa kahit anong lugar na may mga dingding na sapat ang kapal para pagtaguan ng isang tao. Pero may isang bagay pa ring hindi mawala sa isip ko. Hindi ako pinapatulog. Sinabihan ako ng superintendent na huwag buksan ang pinto. Pero hindi niya kailanman sinabi kung bakit. At nang suriin ng mga pulis ang mga bakas ng paa. Hindi lang pala iyon papalayo sa tabong silid. Diretso rin ang mga yapak papunta sa pinto ng apartment namin. May susi siya. Ibig sabihin, nakapasok na siya sa bahay namin. Marahil ng maraming beses. Habang tulog kami. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahahanap ng mga pulis. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.